Pulso ng Pilipino sa MI4. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Araw po ngayon ng Huwebes. Opo. November 11, 2021. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Ilan days na lang? 4 days. Oo. 4 na araw na lang po o yung pong natitira doon po sa itinakda ng Commission on Election doon ho sa substitute o yung pagpapalit ho ng mga kandidato. Oo. Dahil November hanggang November 15. Hanggang November 15 po. At sa nasyonal na pangpamo, katulad kanina, yung balita, nag-usap si Pangulong Duterte at saka si Senator candidate for President Manny Pacquiao at sinasabi nga na wala raw politikang napag-usapan. Sabi ninyo yun, version ninyo. Pero ang taong bayan ay naniniwala na politika ang maaaring pinag-usapan ng dalawa. Dahil mababaw ho yung dahilan na sinasabi ho ni Secretary Roque na tungkol sa mga infrastructures at mga development o sa Visayas area ang pinag-usapan ng dalawa. Hindi naman ho siguro makikipagpulong ang Pangulo ng Bansa kay Senator Manny Pacquiao. Although ang sinasabi, ang nag-initiate ng pakikipag-usap ay ito hong si Senator Pacquiao. Oo. Kung tungkol lang sa development, tungkol lang sa infrastructures, sa tingin naman ho ng tao, hindi naman ho makikipagpulong ang naturang senador. Dahil lamang dyan. Dahil wala naman sa kanya ang bola. Wala sa kanya ang kapangyarihan o hindi naman hindi nahihilingin. Hindi na mismo dahil patapos na ang termino ng Pangulo. Ano pa ang dahilan para lumabi? Ano pa ang dahilan para makipagpulong ang senador sa Pangulo kung tungkol lang sa mga infrastructures at development? Sapagkat si Manny Pacquiao mismo ang nagsasabing nagkukulang ang administrasyon ni Pangulong Duterte sa pagtugon sa kahirapan at ano pang mga kinaharap ng bansa. Diba? Kaya pag medyo i-analyze natin, hindi makikipagpulong ang senador kung wala hong politikang pag-uusapan. Dahil sa panahon ngayon ay politika ho ang kinaharap, ang pinakang laman ngayon ng balita saan man sulok ng bansa. Maging sa social media, ang laman na ho ay lahat ay karamihay politika. Wala, kung dati-rati ang laman ng Facebook, laman ng television, laman ng dyaryo ay tungkol sa COVID-19, ngayon ho ay lahat ho ay politika ho ang laman ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Sapagkat sa bawat kilos ng ating pamahalaan, sa bawat kilos ho ng ating mga nanunungkulan sa ating bayan, kulay politika na ho ang nangyayari. O kahit sabihin pang itong mga planong ito, itong mga proyektong ito, para sa taong bayan, naniniwala ang mamamayan na politika ho ang dahilan, ang punot dulo dito ho sa ating bansa, dito ho sa ating lalawigan, sa ating bansang Pilipinas. Ano ho? Kaya nga ho, minsan ho, ako ho ay nagbukas ho ng Facebook at ito naman ho ay pwede ho ninyo itong sundan. Oo. Ang nakalagay ho rito, issue ng Mindoro punto por punto. Ito pakita lang natin, ito Papa Rods. Makikita ba to sa, ito. Ayan. Sa camera dapat ano.
Tama ba? Paano? Ayan. Ayan. Ito. Ayun. Ayan. Okay. Pinakita lang ho natin. Ito hong babasahin ng inyong lingkod. Although hindi nyo mabio ng sa malapitan. Oo. Issue ng Mindoro, punto por punto. O pwede po rin nyo itong i-search kung anong laban ito. Pero babasahin ko ho. Pulso ng Ito naman ho ay hindi lang dito mamabasa. Doon ho sa page ni MBS Doy Liachon, yung kanyang mga pahayag, yung kanyang pagsiwalat ng kanyang damdamin kung bakit siya, doon sa kwento niya, kung bakit siya nagdesisyon na lumabang gobernador. Opo. Dahil nga ho doon sa mga ilang sinasabing hindi magandang ginagawa ni Governor Bons. Hindi ho ako may sabi niyan. Sabi ho yan ni Congressman Doy. Kaya ho siya nagdesisyon na lumabang gobernador. Oo. Yung pong babasahin ko rito, sa page na to, ay binabanggit din ho ito ni Congressman Doy. Ito, nakalagay ho rito. Bakit ba nagmamakaawa si Governor Bones na ipasa na ng sangguniang panglalawigan ang palagi niyang bukang bibig na supplemental budget. Ito ho yung dahilan. Ito nga pala, mga kababayan, ang dahilan kung bakit. Pilipino. Pulso ng Dito ho ito sa page noong issue ng Mindoro, punto por punto. Ang sabi ho rito, galing at serbisyo talaga para sa mga kakamping Mindoreño. Ayon. Sabi ho rito, ito pa, may kono. Bons Dolor Supplemental Budget Breakdown. Ito. 21 million piso. Yun doon hinihingi doon sa supplemental. Supplemental number 3 wari ito. 100 o 100 na kapitan na may sahod na 16,000 kada buwan. ng Pilipino. Pulso Ayun. ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso 100 na kapitan daw ho pala. Sumusweldo. Binanggit nito ni Congressman Doy noong mga nagdang araw. Health workers na may sahod na 8,000 kada buwan. Ayun. Pilipino. Pulso ng Pilipino. 24,000 pesos sweldo kada buwan na ibinibigay sa mga bukal na ka-line up niya. Pino. Pulso Nako, swerte ni Kuwan. Ni Meiko Atienza at saka ni Bukal Solier. Si Bukal Ilano. Si Bukal yung kaibigan natin. Pilipino. Pulso Si Ruel Quinzon. Kung totoo ito, sumusweldo pala ng... Pero mababa naman, are. May alam tayo rito, kandidato namang mayor sa lungsod, ang pasweldo naman niya doon sa kanyang mga konsyal ay 30 mil. Pilipino. Hindi bale, dahil yun ay pera niya yun, personal na pera niya yun. Okay lang yun. ng Usapan nila yun. Pulso Pero di hamak na malaki yung sa konsyal dito sa lungsod ng Calapan. Pero hindi pera ng taong bayan. So ito, kung totoo man ito, pera ho ng taong bayan. Kasi bakit mo bibigyan? Kandidato nga. Hindi naman empleyado. Kung empleyado sila ng... Baka naman ginawang empleyado. Baka naman ginawang empleyado. Pilipino. Pulso ng May reaction ho rito. Sa comment section ho mga kababayan. Tingnan natin. May mga babasahin lang natin. Nag-comment ho si Sandy Soriano. Pilipino. Dito ho sa binasa natin.
hindi paninira ang maglahad ng katotohanan, lalo na't pera ng taong bayan ay ginagamit sa pamumulitika. Yan naman ho yung komento ni Sandy Soriano. ng Pilipino. May komento naman ho si Brex Panopio. Pulso Sabi ho ni Brex Panopio, hindi po nawawala yung paninira lalo't mabango yung politiko. Gawa ng paraan para masira. Matalino na ngayon ang taong bayan kung sino ilagay nila sa pwesto. Yun po yung komento naman ni Brex Panopio. Pulso ng Pilipino. Sabi naman ho ni Gigi May Alcanieses. ng Basahin din natin. Sabi ni Gigi May Alcanieses, nawala na ako ng paghanga talaga sa sinuportahan ko noon. Mahirap ba yung magsabi ng katotohanan? Nag-offer pa ng peace offering sa mga bukal. Matapos na siya may pagkakamali sa paggamit ng mga pundo. Tapos ngayon ito na naman, panibagong drama na naman. Saan ka pa? Ayun. Pilipino. Pulso Yan naman komento ni Gigi May Alcanieses. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. Opo. Si Todod Aleref. Ayan. Ito naman ang sabi niya ho. Doon sa komento naman niya. Hindi paninira ang ilahad, ang katotohanan, nalingid sa kaalaman. Ayun. Oo. Naputol. Oo. May tumawag lang. Oo. Saglit lang ho. Pasasagot lang natin sa ating engineer. May tumawag lang. Babalikan ho natin yan. Pilipino. Dito pa rin sa palatuntunang inyong sinusubaybayan. Maganda ho pag binabasa ho yung ganong uri ho ng mga post ng ating mga kababayan ho sa Facebook. Kanya-kanya hong opinion, kanya-kanya hong reaksyon. Mahalaga ho yan. Mahalaga ho yan sa panahon ngayon. Yung pong reaksyon at opinion ng mamamayan para ho sa kaalaman ng ating mga kababayan. Balikan natin. Ang sabi ho mga kababayan, ulitin natin ha, si Todod Alerep, hindi paninira ang ilahad ang katotohanan na lingid sa kaalaman ng mga Mindoreño ang pinaggagawa ng ama ng lalawigan. Ang usapin ay kung ano dapat ginagawa at binigyang prioridad dapat. Una sa lahat, tayo ay kasalukuyang lumalaban sa pandemya. Bakit ba ang mabigyan niya ng prioridad? Bakit tapos ngayon puros paninisi ang kanyang gagawin? Parang nakasenaryo ang lahat ng kanyang ginagawa. Para siya ay may pangbuntunan ng sisi. Style bulok. Sa galing niyang magsalita at magpaawa na animoy santo, lumang style ng pamumulitika ang ginagawa niya. Gagawa ng senaryo para may masisi sa iba. Nakuha ka ng simpatya ng tao, napakahusay mong artista. Ikaw ang may pagkukulang at may kamalian, ama ng lalawigan, bakit mo ginagawang sinakulo ang pagpapatakbo sa gobyerno ng Oriental Mindoro? Bakit? Ayan ho yung reaksyon ni Todod Alerep. Ayon. May sumagot pang isa. Si Freelin de Torres. Sabi ho niya, bakit puro negative post para kay Gobernador ang nakapost dito sa Herald o sa Hiral ng buhay. Siguro sa hirap ng buhay ngayon, may time pa kayo para sa ganyan. Nagtulungan na lang po tayo, hindi yung puro na lang paninira sa kapwa nyo. Spread love.
Spread love, not hate. Ayun, yun ang sabi niya. Mayroon pa rin si Amy Robio. Sabi ni Amy Robio ho, nako, wag na po kayo manira ng kandidato. Matalino na ngayon ang mga botante. Richard Pineda Montes, nakaugalian na ng mga politiko na manira pag malapit na ang eleksyon. May God bless you. Sabi naman ni Sam Gantia Pelarca Galario, ganyan talaga pag malapit na eleksyon. Ayun. May mga ilang reaksyon lang dito. Yan po yung reaksyon. Kinuha lang ho natin yung pong ilan sa mga laman ngayon ng Facebook. Dito ho sa lalawigan, issue ho sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Yan po yung mga dahilan daw ho kung bakit daw ho. Opo. Si Bongo nga ho kahapon, talagang may paiyak-iyak pa. May paiyak-iyak pa ho dahil ho sa politika. Kaya sabi natin, kanya-kanyang kuhan ho yan. Kanya-kanyang style. Ni totoo, ni hindi. Yan po mga bagay na yan, alam naman po ng mamamayan kung paano po i-analisa yung sitwasyon. Yung sitwasyon. Malalaman naman ng taong bayan kung totoo o hindi ang sinasabi ng bawat politiko. Number 1 dyan, wala nang tiwala sa iyo ang taong bayan. Kung dati-rati ay ikaw ang bida, dahil sa mga pambubulan nyo, di ba? Tapos, minsan wala na kayong kakampi. Di ba? Nagsipagkalasa na yung mga kakampi. Yung mga matagal na ninyong kakampi na siyang nagsulong ng inyong kandidatura ng mga nagdaan, talagang mawawala yan dahil siyempre iba na yung prioridad nyo. Kung bagay sabi ko nga lagi, kapag hindi na magkasundo ang prinsipyo ng magkakaibigan, magkakasundo sa politika, naghihiwalay-hiwalay ho yan. At mayroon naman ho nagsasama-sama. Naghinihiwalayan, nagsasakripisyo at nagsasama ho yung dating magkakatunggali. Dito ho sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kita ho rin nyo. Sino ho itong naglaban-laban ngayon? Alam naman ng lahat. Diba? Yung mga kakampi ni Governor Bons, nagsipaglayasan na ho sa kanya. Hindi lang politiko. Hindi lang politiko ho ang alasabalutan na ho sa kampo ni Governor Bons. Maging yung mga kaalyado niyang media, yung mga malalapit sa kanya, yung mga ipinagmamalaki niyang media practitioners, alasabalutan sa kanya. Di ba? Saan ka makakita ng, di ba? Yun yung tunay na nangyayari. Sabi nga natin, parang ko na lang wala namang, mukhang 2-3 media ang tagapagtanggol ni Governor. Dapat kasi ipagtanggol din si Governor. Alam mo, minsan yung political propaganda ko niyan din. Minsan nakakabuti rin ho yan. Yung mga paglulubid ho ng buhangin ng ilang mamamahayag, naglulubid ho ng buhangin sa ere, kahit kasinungalingan ho ay binabanggit. Sabi nga ho natin, yan ay mas matindi pa ho. Yung paninira ho ay talagang pagpanahon ng eleksyon. Alam ho ni Governor Bons yan. Dahil nung araw ay dumaan din siya ng ganyang senaryo. Dahil si Bonsoy matagal ng ilang politiko ho ang sinamahan yan. Mas una ho sa pamumulitika, sa mga taktika ho, mas una ho na isinilang sa lalawigan si Governor Bons. Political tactics. Kisa ho kay Congressman Doy. Congressman Doy, kailan lang si Congressman Doy? 1,000 lang yan. 2,000, kailan ba namulitika si Congressman Doy? Parang
2000 lang, year 2000, yung unang laban niya. Nakumandidato siyang mayor ho sa lungsod. Panahon ho ni Kwan. Panahon ho ni ang nakatunggali niya si Chocarling Brocal. Naglaban ho yan. Kumbaga isang kwento laang, pahapyaw na kwento kung paano ho nakapamuliti kasi kay Congressman Doy. Ito ho'y parang newly graduate. Ibig sabihin, babagong pasaho sa board, sa bar, bilang abogado. Nagsilbi ho ito bilang City Legal Counsel, panahon ho ni Mayor Arnan Panaligan. Nung panahon hong yon ay ang kauna-unahang naging city mayor sa lungsod Mayor Arnan. Naging legal officer to si Congressman Doy. Nagkaroon ho ito ng isang naging media man din ho are. Nagkaroon ito ng isang television program sa TVNet. Tapos kumandidatong mayor ho. Nakatikim ho ito ng talo. Tinalo ho ito ni Chocarling kung tawagin, ama ho ni Bong Brocal. Ang magkakalaban ho noon, Doy Leachon, Boji Ignacio, parang Boji, Carling, Doy, parang mayroon pang parang Libeste. Parang si Charity, kung hindi ako nagkakamali. Opo. So nanalo ho itong si Chocarling. Talo naman ho itong si Doy. Ayun. Basta year 2000 lang ho ito na politika. Tapos naging naging city administrator. Pag city administrator niya sa panahon naman ni Mayor Carling at nagkasundo sila, naging magkaibigan, yun, nag-mayor ho siya. Ayun, landslide. Doon na ho nag-umpisa ang kwento ng pagiging success sa politika ni Congressman Doy. Yung ibang media dyan na nagagaling-galingan, hindi nila alam yun. Yung kwento. Nasasabihin nila sila yung pinakamagaling na media man. Di ba? Hindi, sa bagay. Hindi, para-pares lang edad natin. Wala pa kayo sa media noong mga panahong yon. Ayan. Ngayon, si Governor Bones, kaya ko nasabing ahead ito, mas nauna ito sa politika. Marami na rin itong pinagdaan ng politiko. Nakilala ko ito yung iski chairman sa bayan ho ng Nauhan. At naging iski federation. Panahon ho ni Congressman at former Governor RGB. RGB na ho ito. Ilang gobernador na ang dinaanan ito. RGB, sunod na naging gobernador ay after ni RGB, ang naging governor si Governor Bart Marsigan. Parang inabot pa niya si Chippy Espiritu ni Governor Bones. So alin man, RGB o Chippy Espiritu, namulitikan na ho itong taong ito. Dinaanan niya, RGB, di ba? Bart Marsigan, ay nakatikim din ho ito ng talo. Nung kumandidato hong Vice Governor ito versus Arnan Panaligan, ang kakampi niya si Atty. Tade Binturanza na dating Vice Governor ni Bart, so lumaban ng Governor, natalo ho ito. Nakatikim ho ito ng talo. Natalo ho are. Tapos bumalik siya, naging board member. After 3 years, naging board member. Sa panahon na ni Arnan, dahil si Arnan, nag-succession ho yan dahil namatay ang Bart. Namatay siyang vice governor. Naging governor ang Arnan. So, after ning Arnan, ang naging governor ng Pilipino, pulso. Ito na, si Boy Umali. Ayun. So, board member nun si Bones. Sa pagbabalik niya, nag-board member. Ayun, nag-kumandidatong vice governor. Ayun, panahon na ni Boy Umali. Si Boy Umali nun, incumbent congressman naman sa 2nd District. Last term. Tanda-tanda ko nun, wala pang halos cellphone. So, ako lang ang nag-iisang media na kinausap ni Governor Boy
na magpapile siya ng certificate of candidacy. Actually, nung pagpile niya noon, makontroversial pa nga dahil hindi siya pinapayagan ng kanyang boss. Pulso ng Pilipino. Sabi ni congressman na noon, nag-congressman uli si RGB. Huwag ka ikang mag-file. Ayun. So, napilitan siya mag-file. Kumbaga, isinuway niya. So, naging gobernador. Oo. Hindi. Yung palang pag-file niya ng congressman, ng unang laban, congressman siya. Dating administrator. Yung first term niyang congressman, second district, ang sinasabi ko. Nung gobernador na siya, ito na, magkasama na si Boy Umali at saka si Bones. Halos 1 year ho kami. Kaming nag-radio program. Ako ho ang 3 po kami. Kwento ko lang. 1 taon po kami. Mambabatas. Ang mambabatas. Si Boy Umali, Bones Dolor, saka ako. Wala ho akong tinanggap na pera dyan. Yung talent fee, yung traditional na talent fee kung nahawa ka. Sa mga media man ho, sa mga katulad ni Mayor Ina Cruz Alegre, artista, alam niya yung tinatawag na talent fee. Ayan, yung mga media man ho, at saka mga artista ho, alam nila yun na pag ikay gumawa o kumilos, pag nag-promote ka ng isang tao, ng isang kandidato, is may talent fee ang kailangan. Pulso ng Hindi ako tumanggap dyan. Ang binayaran nila, airtime. Yung airtime mo sa radyo natin, 10,000 a month. Pero yung sa akin, wala. 1 taon ho yun. Ika nga'y bayanihan. ng Pilipino. Pulso Ayan, ng kinukwento ko lang. Tapos, yung mga laban niya, lumaban siya ng vice governor noon, yung pagkatalo niya kay... ganun pa rin, yung pagkatalo niya kay Arnan. Lumaban ho yan ng vice governor. Magkasama ho kami niya. Ganun pa rin. Libre. pulso Airtime lang ang hindi pa nga wari na bayaran. Dahil natalo. Hindi na. Kinukwento ko lang ho yung kwan. Ngayon, ibig kong sabihin ho, yung propaganda ho, alam yan ni Governor Bones. Yan. Dahil sa haba, kasi mas matindi ho nun. Matindi ang banata nun. Panahon ni Chief Espiritu versus RGB. Kita nyo na yung mga broadcaster, kaliwat kanan, may pabor kay ganito. So, alam ni ang pinupuntos ko rito, sa tinagal-tagal na, alam ni Governor Bones yung PR na sinasabi. Naging vice governor siya. Tito mo. Sinamahan niya ng halos, yung mga kilalang media practitioner sa Mindoro, sinamahan niyan si si Bones, vice governor siya. At mahusay yung kanyang kuwan. Mahusay. Ako mismo, nung vice governor siya, matinong kapulong yun. Mahusay. Walang kaaway na media yan. Walang bumabanat. Kita nyo, last election, may bumibiralong last election sa kanya. Pero di hamak na yung tagapagtanggol niya nung laban niyang gobernador, di hamak naman na mas matitino yung tagapagtanggol niya. Sa larangan ho ng PR, sa larangan po ng broadcast, binabanggit ko dito. Ako ho'y nagtataka, kung bakit ngayon, kung sino pa siyang gobernador, siya yung naging gobernador, kung kailan pa siya naging gobernador, inuupakan siya kaliwat kanan, hindi nila, sabi ko nga, ni totoo na hindi, party yan, alam niya yan dahil ang dinaanan niyang gobernador sa Mindoro, dami, na mga barako. Pagdating ho sa PR, talagang matindi ho yun. Kahit naglalaban-laban, nagsusuwag-suwagan sila sa ere, pero pag nagkita-kita, magkakampi. So, parang hindi hindi natuto. Ngayon, parang mayroong may mga tagasalag siya, pero may tuturing na baka sabihin, hindi naman ika-credible. So yun ang yan yung kwento na baka isipin nyo, ba't marami bumabanat, walang tagapagtanggol. Sabi ko nga, alam ho yan ni Governor Bones. Di ba? Parang yung handling ho ng handling ng media PR ni Governor Bones, palpak sala. Even ang PIO nga, ang PIO ako masasabi ko, karamihan sa mga taga-PIO hindi naman kay Bones.
May isa pa dyan na medyo pinagkakatiwalaan niya pero sablay. Kaya nga siya naglagay ng isang Diyos na Diyos Espiritu Santo. Di ba? Dahil yung nandun ay umali group pa rin yan. Di ba? Yung media man dyan, alam naman ninyo yun. Alam naman nila yun. Tingnan mo ho ninyo yung mga paglalabas ng mga news article na yung pang-PR, yung mga pang-PR. Kasi yun naman talagang trabaho nyo eh. Ang PIO, yung PR kayo ng kung sino mang gobernador. Di ba? Kung sino mang gobernador. PR lang talaga yan. Ang trabaho ng PIO, PR pag-upuin ho ang gobernador. Ay sala, palpak. Hindi maka-encourage ng ng viewer. So yun ang sa akin sinasabi ko lang, yung PR situation lang ho ng gobernador. Nasa kanya na lahat eh. Gobernador na siya. Ikaw na ang boss sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Bakit kayo ikuan? Ba't kayo iniwan ng mga mayor nyo? Mga incumbent board member nyo? Yung mga media na lang na, di ba, bakit kayo iniwan? Di ba? Masakit man, pero pwede nyo pabulaanan dito sa palatuntunan ko. Di ba? So, yun yung kwan. May magaling ho rito sa magkakapatid. Magaling ho sa PR, magaling nung ang umahawak ng media group ay si Engineer Humphrey Dolor. May bumibira ba? Di ba? Wala. Hindi sa kung nanonood si Engineer Humphrey. Alam naman ni Engineer Humphrey yun. Nung siya yung nasa GSMAC. Even ang Ormeco, nung nandun siya, na bumibira ba basta-basta sa Ormeco. Kasi yung respeto at pagalang ay na kay Humphrey. At saka mahusay na PR ito. Ay nawala sa circle. Although magkakapatid, masakit mang sabihin, siyempre kapatid pa rin. Pero sabi ko nga noon, nirekomenda ko, si Humphrey ang ilagay nyo dyan sa PIO. Titino yan. Diba? Ng Pilipino Pulso. Sinasabi lang natin yung totoo. Yung totoo. Yung kwento. Ito hindi ito, hindi, walang halong biro. Katotohanan ho, are. Diba? Merong sinasabi na media man sa kabila raw na binabayaran. Sabihin na natin, sa kampo ni Congressman Doy, may bayaran daw media. Sabi nga nung inakusahan nila, sabi sa akin, pare, mabuti nga si Doy, nagbabayad kung mayroon man. Ayan. Yung mga salitang. Pero meron din sa kabila. Sa grupo rin ni Bonds, meron din. Kanya lang hindi ganun katindi yung mga berador nila. Ito yung katotohanan na hindi natin pwedeng pasubalian. Sabi nga ikon Pulso ng wag masyadong tiwala sa sarili. Ito yung laban at yung pong mga propagandista sa radyo, sa Diario Television. Hindi lang ho yan sa Mindoro. Kita ho ninyo sa nasyonal, sa Malacanang, ito mga presidential. Kita ho ninyo. Ang dami rin ho mga kasinungalingan na lumalabas. Bahagi yan ng black propaganda. Ayan, tawag yan. Bahagi yan ng, fake news. So at least, sabi nga, good or bad. Di ba? Publicity pa rin. Yan ay ginagrab ho yan ng mga kandidato. After the election, ayan, ibang senaryo na yan. Yan ay katotohanan na nangyayari ho sa bansang Pilipinas. Yung sinasabi ko po. ng Pilipino Trabaho lang, walang personalan. Ako po, yung lingkod, Ed Bansera. Pulso. Nagsabing kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. Luzon, Visayas at Mindanao. MI-Before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio.